Songyuan, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw, hindi ka na makakatakas. Maya-maya ay darating ang doktor para tingnan ang sugat mo kung walang problema. Pagkatapos ng IE, pwede ka nang umuwi. Siguro hallucination lang ito pagkatapos ng anesthesia. Xiaosong, Miss Kanik Sixi, kanina pa zumisigaw NG, nanay song. Ipapadala ko sa iyo ang video. Anak, miss ka rin ni mama paglabas ko sa ospital. Bibisitahin kita. Ilang taon na tayong hindi nagkita, nagiging emosyonal ka na, umiiyak ka pa. Si Lu Huichen talaga siya. Siya talaga ang nag-opera sa akin. Anak ng sino? Wala kang pakialam. Songyuan. Ang utang mo sa akin 6 na taon na ang nakalipas, bayaran mo na ngayon. Lu Huichen, tayo'y maghiwalay na. Nasaan na ang mayamang asawa mo? Nagpa-opera ka, hindi ka man lang niya sinamahan. Abala sa trabaho ang asawa ko, ayaw kong abalahin siya. Para lang samahan ako. Akala niya hindi ko alam na single siya. Ikaw naman, Professor Lu, hinabol mo pa ako mula Haicheng hanggang Jiangsheng. Para lang sa maliit na operasyon, may feelings ka pa ba sa akin? Gusto kong makita ang puso mo. Kung itim ba talaga? Nadismaya ka. Wala akong puso. Ang concern mo sa akin, Professor Lu. Mukhang hindi mo pa talaga ako nakakalimutan pero sayang. Wala akong interes sa iyo. Songyuan. May lakas ka ng loob. Tusukan ulit si Songyuan ng karayom. Humanap ng ibang doktor para sa sugat niya. Siege. Babae ang doktor. Siege. Pagkatapos ng breakup, 2 taon na blanco ang records mo. Hindi nag-aral o nagtrabaho. 2 taon pagkatapos, pumunta sa WHO Corporation. Sa 2 taon na nawala ka. Saan ka pumunta? Professor Lu, yung pasyenteng si Songyuan. Hindi pa nagpapalit ng gamot, 3 araw na. Huwag mo nang intindihin. Mamatay man, kasalanan niya. Opo. Hoy, imbestigahan mo agad. Kung nasaan na yon si Songyuan. Presidente Qian, talaga bang hindi ako pwede mag-ampon kay Sixi? Xiaosong, ilang bises na kitang sinabihan. Single ka at hindi pa kasal. Presidente, paano kung sabihin kong ako ang tunay na ina ni Sixi? Si Tsitsi, noong mga panahong iyon ay iniwan sa harap ng orphanage. Kung tunay kang ina niya, mas dapat kang masusing suriin. Baka maakusahan ka ng abandonment. Lola, Bago ako mawala, may sasabihin ako sa'yo. Yung bata noon, hindi pala namatay. Lola, yung anak ko ba yun? Noong nanganak ka, nagka-hemorrhage ka at hindi nagising.
Nadiskubreng may problema sa pandinig ang bata, 20 taon ka pa lang noon. At wala ka ng nanay. Lola, ayokong may anak na may kapansanan na magiging pabigat sa'yo. Lola, nasaan na ngayon ang anak ko? Zia, Lola, anak, 2 taon kitang hinanap. Lu Huichen, bakit siya nandito? Nakita niya ba siksiksi? Tumawag ka ng saklolo. O sumakay ka. Baka maingay at maakit ang atensyon ng mga bata sa orphanage. Magkakaproblema tayo. Hubad. Lu Huichen, ano ang gusto mong gawin? Siya. Gusto niyang lagyan ako ng gamot. 3 araw kang hindi nagpapalit ng gamot, gusto mo bang operahan ulit? Pwede naman akong pumunta sa ospital para magpalit. Akala mo ba basta-basta ka lang pwedeng pumunta sa ospital at may mag-aalaga sa'yo? Alam ko na, sinasadya mong magka-infeksyon ang sugat. Para makapagreklamo ka sa doktor, tama ba? Akala ko ba takot siyang magkagulo ako sa kanya? Tang, hindi mo alam na prone ka sa peklat. Tapos hindi ka pa nagpapalit ng gamot ng ilang araw. Ano ang relasyon mo sa batang kanina? Wala. Volunteer ako sa orphanage. Ang tagal na, hindi mo pa rin nakukuha yung asawa mong mayaman. Magkaanak ka. May anak na ako, isang babae at isang lalaki. Hiya, mahina ang pangangatawan mo. Kung ipapalaglag mo ang batang ito, baka hindi ka na magkaanak pa sa hinaharap. Hindi naman ako magjojowa o mag-aasawa sa hinaharap. Itago na lang natin ang batang ito. Dalhin mo na. Hugasan ang sugat 3 beses sa isang araw hanggang sa gumaling. CJ, Umalis ka na. nahanap ako ni Lu Huichen. Paano kung malaman niya ang totoong pagkatao ni Siksi? Kailangan ko nang mag-resign at umalis kasama si Siksi. Siksiksi ang buhay ko. Hindi ko hahayaang kunin siya ni Lu Huichen. Hoy! Alamin mo agad ang relasyon ni Song Yuan at ng Shenglai Orphanage. Pag-isipan mo, pagkatapos mong mag-resign, pakasalan mo ako at maging full-time housewife. Huwag kang magbiro, gusto ko lang lumipat ng lugar. Song Yuan, 3 taon mo akong naging sekretarya. Alam mo naman kung nagbibiro ako o hindi. Boss Ho, ayaw ko magpakasal. Nape-pressure ka ba dahil sa mga pag-amin ko? Hindi ikaw ang may problema. Ayoko na lang maging alipin ng trabaho. Gusto ko na lang umuwi sa probinsya at magpahinga. Sedge, pero huling bises na, samahan mo ako sa isang party. 3 bises ang bayad sa'yo. CJ,
Birthday party ito ng nanay mo. Boss Ho, niloko mo ako. Manali ka sa acting mo, 2 taon mo na akong ginagawang girlfriend. Sino ang nagduda? Dati, tinutulungan lang kita sa mga babae mo. Ngayon, ayoko na. Dagdagan mo ng 200,000 ang separation pay. Kailangan ng malaking pera para sa paggamot ng tenga ni Sixie. Uwi na rin naman ako. Magpakatapang na lang at umarte. Congratulations! Bagay na bagay kayo ni Miss Song. Talagang para sa isa't isa, sina Boss Hu at Miss Song. Namamanhid na ang ngiti ko, buti na lang walang nagtanong. Malaki talaga ang ambisyon ni Miss Song. Kaya pala walang nakalagay sa record tungkol sa love life niya. Magiging ilraho na siya. Tiningnan niya talaga ang records ko, buti na lang sa probinsya ako nanganak. Walang hospital records. Mukhang hindi pa alam ni Young Master Hu na nagkaroon tayo ng relasyon, kung hindi. Sasabihin ko sa kanya ang mga detalye ng gusto mo. Lu Huichen, walang hiya ka. Dapat mong dalhin agad siksik si Palayo dito. Lumayo kay Lu Huichen, sira ulo. May nahulog sa tubig. Ang babae, hindi marunong lumangoy, ang lapit pa sa pool. Wala kang pakialam. Ayos ka lang? Bumangon ka na. Boss Lu, bakit nahulog ka rin? Nadulas lang ako. Si Boss Lu ang nagligtas sa akin. Salamat, Boss Lu, dadalhin ka muna si Yuan Yuan. Para magpalit ng damit. Bigyan din ng damit si Boss Lu. Song Yuan, hindi pa tapos ang usapan natin. Xiao Song, pasok ka. Mayroon akong magandang balita para sa iyo. Direktor, may pagbabago ba sa patakaran ng pag-ampon kay Sixie? May bagong may-ari ang aming orphanage. Basta pumayag siya, maaari mo nang dalhin si Tsitsi para mamuhay sa labas. Pwede ko bang dalhin si Sixie palabas ng Jiangsheng? Hindi pwede. Basta bago ang opisyal na pag-ampon, kailangan mong bumalik para mag-report. Direktor, ako talaga ang tunay na ina ni Sixie. Xiao Song, ano ang sinasabi Montag? Mayroon akong test ng paternity. Boss Lu. Assistantly, welcome, Xiao Song. Ito ang bagong may-ari ng orphanage. Ang tagapagmana ng Lu Pharmaceutical Group, si Boss Lu. Direktor, ito si Miss Song, ang gustong mag-ampon ng bata. Oo. Xiao Song, basta pumirma si Boss Lu. Maari mo nang dalhin si Tsitsi. Bakit gusto na niyang Madam Hu na mag-ampon ng bata? Hindi ka ba makapag-anak? O si Boss Wu ang hindi makapag-anak? Lu Huichen, napakaraming orphanage sa Haicheng. Bakit dito ka pa sa Jiangsheng? Marami akong pera at walang ginagawa, problema mo. Magkakilala pala kayo. Upo kayo. Ayaw mo na bang ampunin si Tsitsi?
Boss Lou. Hindi ako makapag-anak kaya gusto kong mag-ampon ng bata. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Maraming bata sa orphanage, bakit siksiksi pa? Ang may hearing impairment, ang gusto mong ampunin. Baka naman ang batang iyon ay anak mo kay Hoki. Ito ba ang panghahawakan mo para makapasok sa pamilya ho? Pwede mo akong hamakin pero hindi mo pwedeng bastusin. Ang aking anak. Tama ang hinala ko. Dala ka ng tao, para kay sumiwan at sa bata para sa pagsusuri ng pagkakamag-anak. Xiao Song, hindi mo ba sinabi kanina na mayroon kang pagsusuri ng pagkakamag-anak? Ang anak mo ay 5 taon at 3 buwan. Ito ba ay ang aking anak? Sasabihin ko sa iyo, ang aking anak at ikaw ay walang kinalaman sa isa't isa. Song Yuan, umiiwas ang iyong tingin, nagsisinungaling ka. Agad na magsagawa ng pagsusuri ng pagkakamag-anak para sa bata. Opo. Gawin ang pagsusuri sa akin. Opo. Pakiusap, Dian, dalhin mo ako sa bata. Huwag. Boss Lou, kahit na gusto mo ang aming si Yuan Yuan, hindi ko gamitin ang aking anak. Para sa iyong layunin, paano na lang ang kinabukasan ng aking anak? Ang iyong anak. Ang anak ko at ni Yuan Yuan. Yuan Yuan, pasensya na, sa loob ng maraming taon. Pinagdaanan mo at ng bata ang hirap. Huwag kang mag-alala, ang aking mga magulang ay pumayag na sa ating kasal. Narito ako. Pasunduin kayo at ang bata pauwi. Totoo ba, pwede na akong pakasal sa iyo? Siyempre totoo, sa hinaharap, hindi ko na kayo pababayaan. 6 na taon na ang nakalipas, siya ay nasa Haicheng, ikaw ay nasa Jiangcheng. Hindi kayo magkakilala noon, paano kayo nagkaanak? Ito ay tinatawag na tadhana. Nagpunta ako sa Haicheng para sa negosyo. At nagkagusto agad kay Yuan Yuan, isang gabi ng pag-ibig. Impossible. Sabihin mo sa akin, hindi ka ganoon kababa. Hindi ako ganoon kababa. Dahil nagkita tayo ng huli na. At nagkagusto agad. Narinig mo ba, Boss Lou, huwag mong hadlangan ang pagsasama-sama ng aming pamilya. Akala mo ba, sa simpleng pagsasalita mo lang, ay makukuha mo siksiksi sa orphanage, maliban kung mayroon kang konkretong ebidensya? Anong ebidensya ang gusto ni Boss Lou? Pagsusuri ng pagkakamag-anak. Si Lu Weichen ay galing sa larangan ng agham. Masinop at maingat, hindi ba talaga gagawin ang pagsusuri ng pagkakamag-anak? Bakit wala ba? Kung wala, ang aming Lu Pharmaceuticals ay maaaring magbigay ng libreng pagsusuri. Hindi ko kailangan ang pera mo, pero hindi na kailangan. Narito ako upang makakuha ng isang asawa at bata na test. Siyempre, kung hindi ka naniniwala, Boss Lou, pwede mong personal na tignan. Song Yuan, tingnan mo ang mata ko at sabihin mo sa akin. Hindi mo ako tinalikuran. Professor Lu, sinabi ko na sa'yo 6 na taon na ang nakalipas. Na umibig na ako sa iba. Ngayon ka pa nagpakababa. Boss Ho, nagpagawa pala ng peking. Pagkilala ng maling. Toto ang test and Boss Lou paternity. Wala tayong dahilan para hindi sila kunin ang bata. Ano naman? Ito ang aking bahay ng kapakanan.
Maaari kong gawin ang gusto ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Kolektahin ang interes. Pagkatapos ay magsingil ako ng ilang interes kapag pumasok ka sa graduate school. Anong interest? Anong interest ang gusto mong kolektahin? Hindi alam ang buong bilog ng Haicheng Medical ng Boss Lu, na may kasunduan na ang pamilya Lu at Kiao. Tumahimik ka. Kausap ko siya. Hindi ka dapat makialam. Professor Lu, ako ang tunay na ina ng bata. Hindi mo ako mapipigilan na kunin ang sarili kong anak. Hindi ka ba natatakot na ipakita ang iyong privacy? Hindi ka ba natatakot na mag-ayos? Ginagawa ko sa iyo ang pagbabayad. Hindi ako natatakot para sa sarili kong anak kahit anong kaso ang ipataw mo. Masaya ako. Para lang kay Hoki. Para lang makapasok sa pamilya ko. Para lang magkasama-sama ang pamilya namin. Sige, ayos. Huwag kang magsisisi. Bakit ka nandito? Papa, Anak ko. Presidente Qian, pwede na ba naming dalhin si Tsitsi? Pirmahan mo dito, ngayon. Pwede mo munang dalhin si Tsitsi. Ngunit, pagkatapos ng lahat ng mga formalidad ay nakumpleto, bago maging opisyal na anak ninyo si Tsitsi. Bukas na ipapatingin ang tenga ni Tsitsi. Boss Ho, maraming salamat talaga. Si Lu Huichen ang tunay na AMA ni Elf. Nahulaan mo na lahat. Akala mo talaga gusto kita dahil lang sa itsura mo. Maingat ka sa trabaho, noong sekretaya mo ako. Hindi ka nagkamali kahit minsan. Kung wala kang kinalaman kay Lu Huichen, hindi ka sasabay sa kanya sa tubig noon. Nga, nakakuha ka agad ng peking test. Malamang nahulaan mo na ang relasyon namin. Ngayon ang bilis mong mag-react. Ang institusyon na pinagkuhanan mo ng ENA test ay sa Huo. Hindi mo alam. Gusto ko lang malaman agad ang relasyon namin ni Sixi. Kahit ano pa ang sabihin, Boss Ho. Maraming salamat talaga ngayon. Huwag kang ganyan, sabi ko nga gusto kita, ang layo mo. Paano kita mamimilit? Boss Ho, nagbibiro ka na naman. Wala akong pakialam sa nangyari sa inyo, kung talagang ayaw mong malaman ni Lu Huichen na anak niya si Tsitsi, pakakasalan kita, tutulungan kitang alisin siya. Hindi na kailangan, Boss Ho. Marami ka nang natulong sa akin, gusto ko na lang umalis kasama si Sixi. Sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Akala mo talaga na, makakatakas ka kay Lu Huichen. Nandito na siya. Nakailag ako sa kanya ng 6 na taon. Makakailag ako ng pangatlong 6 na taon. Basta kasama ko si Sixi, wala akong kinakatakutan. Inulungan mo akong iwasan ang mga problema sa love life. Ngayon, pakakasalan kita. Tutulungan kitang iwasan si Lu Huichen. Yang malaking problema, Sung Yuan, pareho tayong makikinabang. Magandang partnership. Boss Ho, ang bait mo talaga. Pero ayokong isakripisyo ang prinsipyo ko. Huwag kang magmadaling sumagot, pag-isipan mong mabuti. Song Yuan, seryoso ako. Peke lang lahat, di ba? May pumilit sa iyong iwan ako. Lu Huichen, ilan na ba ang nainom mo? Sagutin mo si Hoki ba? Ginaha sa kanya, hindi mo kayang harapin ako. Nahihiya ka, kaya mo ako iniwan. Yan lang ang dahilan. Papatayin ko na yang hayop na yan. Lu Huichen, ano bang problema mo? Ikaw ang nagpapaloko sa akin.
Professor Lu. Si Boss Ho ang ama ng anak ko. Tapos na tayo, kalimutan mo na. Song Yuan, bakit? Bakit ikaw ang sinasabing gusto, tapos ikaw din ang biglang nawawala? Alam mo ba kung gaano katagal kitang hinanap noon? Hahanapin kita para lang makita kitang ikakasal sa iba. Professor Lu. May sarili na akong tahanan. Ikaw naman ay may sariling nobya. Anong karapatan mo para pakialaman ako? Wala akong karapatan kaya pakawalan mo na ako. Song Yuan. Minahal mo ba talaga ako? Hindi. Ngayon, isasantabi ko na lang na lasing ka. Kung may susunod pa, huwag mong sisihin kung hindi ko na igagalang ang titulo mong Professor Lu. Pasensya na anak, gagawin ng nanay ang lahat. Para mabigyan ka ng pagmamahal na para sana sa iyo ng tatay mo. Makinig ka, anak. Dito ka muna kay nurse. Maglaro ka ng Rubik's Cube habang nagbabayad ako, okay? Babalik agad ako. Huwag kang mag-alala nanay, hindi ako aalis. Pasensya na sa abala. Siege. Sino ka man, grabe ang ginawa mo sa bata. Nararapat lang na sampalin ka. Mukhang ayaw niyong magtagal dito. Tingnan niyo ng mabuti. Ako ang asawa ng Vice President. Boss Lu, mukhang totunga. Asawa ni Vice President Sang. Honey, dumating ka rin. Ito yung walang modo. Sinaktan ang anak natin at ako pa ang sinampal. Pasensya na po, pasensya na. Anak kaupo kasi, hindi pa marunong. Doktor, nasaan ang anak kong babae? Dinala ni Professor Lu ang bata. Nasa opisina niya. Professor Lu. Lu Weichen. Alam na kaya niya? Halika, isusuot ko ito sa'yo, okay? Kamusta? Naririnig mo na ba ngayon? Opo, salamat pagwapong tito. Kanina, bakit nag-iisa ka doon? Nagbayad po si nanay, pinaghintay ako doon. Ang pagkakahawig ng batang ito kay Song Yuan, parang nababaliw na ako. Paano magiging katulad ng babaeng iyon ang batang ito na napakaganda? Emergency alert. Multiple trauma case. Lahat ng surgical departments, magtungo agad sa ER para sa konsultasyon. Dito ka muna, huwag kang aalis. Aalis muna ang tito para tumulong, okay? Kaya mo yan gwapong tito. Mabait. Nanay, makikita ko pa kaya si gwapong tito? Gusto pa bang makita ni Sixi siya? Mabait ang gwapong tiyuhin nung niyakap niya ako. Parang may AMA na ikaw. Ito ba ang tinatawag na dugong nagdudugtong? Song Yuan. Pagbalik ni Wei Chen sa bansa, dumiretso siya sa Jiangchen. Talagang dahil sa mong babaeng ito. Babaeng sinungaling, binabaliktad mo ang usapan, tapos nananakit ka pa. Ikaw ang baliktad noong panahon ang nanay ko. Matagumpay ang operasyon, bakit bigla na lang namatay? Ano ang ginawa mo? Hindi ako doktor, paano ko malalaman? Sana hindi ikaw kung hindi kita patatawarin. Ngayon, dalhin mo ang lalaking apelidong Lu at umalis kayo. Umalis kayo sa Jiangsheng, pumunta kayo sa ibang bansa, huwag na kayong bumalik. Hu Eichen. Siya ang ama ni Sixi, pero dahil din sa pagsasama namin noon, nawala ang nanay ko. Kanina, ako ba ang pinag-uusapan mo? Song Yuan, ano ang tinatago mo? Wei Chen, nasakit ang paa ko, ang sakit. Hala, nasaan ang bata sa opisina ko? Sinundo na ng nanay niya. Anong bata, Hu Eichen? Gusto mo ba ng anak? Magpakasal na tayo ngayon, magkaanak tayo. Umalis ka, umalis ka.
Nasa isip mo kay Abi Aziz Song Yuan? Ang babaeng iyon, matagal nang hindi ka na mahal. Tumahimik ka. Paano mo nakilala si Song Yuan? Hui Chen, nag-alala lang ako sa iyo. Ako ang nobya mo. Kung sino ang pumayag sa'yo, hanapin mo, huwag mo akong istorbohin. Huaichen, Kailangan PA Beng Mamatay Si Song Yuan. Bago mo ako pansinin, Maganda ang resulta ng pre-operation check-up ni Tsitsi. Hapon ang operasyon. Salamat. Kumpleto na ang adoption papers. Naipasa na sa orphanage. Malapit na. Tayong magkakasama bilang pamilya. biro lang ba ito o totoong mangyayari? Ma, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, malalagay sa kahihiyan ang pamilya Hu. Kumakalat ang tsismis na hindi ka kayang magkaanak, kaya nag-ampon ka. Miss Song. Sabihin mo sa akin, ang batang iyon, kayo ba ni Aki ang magulang? Ma, ang batang iyon, talagang anak namin ni Yuan Yuan. Ito ang iyong apo. Secretary Song, nitong 3 taon, tinulungan mo si Aki na ayusin ang mga babae sa labas. Alam ko na matalino ka. Madam, hindi ko kayo matatakpan. Wala kaming koneksyon ni Boss Hu, ako at ang aking anak. Walang anumang relasyon. Ayokong pahirapan ka, kahit si Aki ay hindi makapag-anak. O may anak sa labas, malaki ang epekto nito sa kumpanya. Nais kong kusang linisin mo ang isyong ito. Nanay, si Tsitsi ang aking anak, ako ang kanyang ama. Wala akong pakialam kung anong kulay ng sombrero ang gusto mo. Pero hindi pwede ang makaapekto sa kumpanya. Nanay, mahal ka o si Yuan Yuan? Gusto ka o? Boss Hu, marami ka nang natulong sa akin. Aayusin ko agad ito. Aki, kalmahan mo para sa babaeng hindi mo mahal. Isusuko mo ba ang kumpanya? Xiao Song, may gustong kunin si Tsitsi. Puntahan mo agad. MS Kiao, ang ENA test ay nagpakita. Si Boss Lu talaga ang tunay na ama ng bata. Presidente Qian, kukunin ko na ang batang ito ngayon. MS Kiao, labag ito sa patakaran, ang buong orphanage. Ay sa aking nobyo, patakaran ang pinag-usapan mo? Paumanhin, ang patakarang ito ay gawa ni Boss Lu. Lahat ng bata ay kailangan ng kanyang pirma. Bago maampon at umalis sa orphanage, ginagamit mo si Hui Chen laban sa akin. Sasabihin ko sa iyo, titingnan ko kung sino ang makakapigil sa akin ngayon. Hindi alam ni Hui Chen na ang batang ito ay kanyang anak. Mukhang hindi pa sila pinapakilala ni Song Yuan. Ama at anak, ginawa niya ito para sa iyo. Huaichen. Nung nasa ospital ako, nakita kitang hinahanap siya. Akala ko gusto mo siya, naghirap ako. Para mahanap ito, handa ko siyang kunin. Para sa sorpresa mo. Tama na, sino ba naman ang nag-utos sa'yo? Tawagin ng gwardiya, paalisin siya. Siege. Huaichen. Hindi Montag ako pwedeng ganyanan. Huaichen. Nandito KPA, papatayin kita. Ano na naman ang kalokohan mo? Walang hiya ka, nagtago ka ng anak ni Hui Chen. Talagang walang hiya ka. Ayaw niyang malaman ni Hui Chen ang tungkol sa bata. Lu Huaichen. Hindi mo ito may tatago habang buhay. Isang tawag lang, malalaman ni Hui Chen ang lahat. E di tawagan mo. Lu Huaichen. Hindi alam ni Hui Chen na anak niya si Tsitsi, pero mahal na mahal niya. Kung alam mo, sa palagay mo, makakaya mo bang makipag-agawan sa kanya? O gusto mong maging ina ng anak niya para makapasok sa pamilya Lu? Ilang taon na, hindi pa rin nakapag-asawa si Avia Kiao sa pamilya Lu.
Hindi ako nakapag-asawa sa pamilya, o dahil hindi pa tapos maglaro si Huichen. Song Yuan, iba tayo. Gusto mo ng dalisay na pag-ibig, pero ang sa amin ni Lu ay negosyo lang. Wala akong pakialam kung gaano kaloko si Huichen sa labas. Kahit na, pwede ko pang alagaan ang mga anak niya sa labas. Walang kinalaman sa akin ang maruming buhay nyo. Pero hindi ko hahayaang insultuhin mo ang anak ko. Wala akong interes sa lalaking manluloko. 6 na taon na ang nakalipas nung mag-alok ka ng deal. Ngayon, ako naman ang mag-aalok. Gusto mong makipag-deal sa akin? Bigyan mo ako ng 10 milyon at aalis na kami ng anak ko magpakailanman. 10 milyon? Parang nananakaw ka na. Kung kaya namin hingin, bakit naman magnanakaw? Kita mo naman, gaano kamahal ni Lu Weichen ang anak ko. Kung malalaman niyang siksiksi ang anak niya, sa palagay mo, magkano ang makukuha naming mag-ina sa kayamanan niya? Walang nangahas na manakot sa akin. Hindi mo pa ako nakikilala. Sige, papayag ako. Pero dapat mong isumpa sa buhay ng anak mo na alis ka na agad. Sa palagay mo, pareho pa rin ako ng 6 na taon ang nakalipas. Kung hindi ka papayag, sasabihin ko na agad sa pamilya ni Lu Weichen. Sige, i-transfer ko na. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng operasyon ng anak ko, aalis na kami. Kiawan, simula pa lang ito ng laro natin. Huwag mong hayaang malaman kung may kinalaman ka sa pagkamatay ng nanay ko. Anong baloon ang gusto mo? Great sage equal of heaven. Hindi ba ang mga babae ay mahilig sa Snow White? Si Uncle ay great sage equal of heaven kapag kailangan ko ng tulong. Laging sumusulpot na may rainbow clouds. Ang bait mo. Hello, lahat ng Great Sage Equal of Heaven balloons, akin na. Baka maging mabuting ama ka. Pero hindi tayo pwede, siksiksi ay akin lang. Tara na. Ibig mong sabihin, hindi pa alam ni Boss Lu, na sitsitsi ang anak na gusto mong ampunin? Ano ba talaga ang nangyayari? Nanay Director, nakauwi na kami. Ipapaliwanag ko mamaya, pakiusap, huwag muna sabihin kanino man. Nanay Director. Masaya ba? Ang araw-araw kasama si Uncle Lu ay napakasaya. Director Kian, gusto kong tingnan. Ang impormasyon ng mag-asawa. Song Zuyan. Ano ng problema, hindi pwede? Hindi, yung mag-asawang nag-ampon, hindi pa sila qualified. Pinag-isipan pa ng orphanage. Ang adoption papers ni Shuyan, ako mismo ang magre-review at pipirma. Kung walang qualified na mag-aampon, isasama ko siya sa Lu family. Tito Lu, marami ba kayong tao sa bahay niyo? Naman, sa bahay ni Tito, maraming makakalaro mo. Gusto mo bang pumunta? Gusto ko si Tito, maraming tao sa bahay niya, hindi tulad ni Mama. Ako lang ang kasama ni Mama, gusto kong samahan siya. Pangako ni Tito, basta't qualified ang mama mo. Pwede niya kang kunin, okay? Aalis na si Tito. Kaya, ang biological father ni Tsitsi ay si Boss Lu. Pakiusap, huwag mong sasabihin kanino man. Ito, bilang biological father ng bata, may karapatan siyang malaman. Ang pagkakaroon ng bata, lalo na mahal na mahal ni Boss Lu FF. Director, hindi ito simpleng bagay na maipapaliwanag ng madali. Mahal na mahal mo si Tsitsi, pero ilang taon mo siyang pinabayaan sa orphanage.
Malamang may malaking problema talaga. Hindi muna ako magbibigay kay Boss Lou ng iyong adoption papers, pero matalino si Boss Lou, hindi ito tatagal ng ilang araw. Direktor, huwag kang mag-alala, aalis na kami ni Sixy sa lalong madaling panahon. Professor Lou, yung batang iniligtas mo dati, magpapaopera. Ngayon para sa pandinig niya. Anong operating room? Number 1. CJ. Mukhang talagang gusto ni Professor Lou yung bata ah. Kaya nga ako nagpakialam at sa tingin ko, kamukha ni Professor Lou yung bata. Kamukha. Kaya pala noong una ko siyang makita, nagustuhan ko agad. Huwag kang mag-alala, inayos ko na para kay Tsitsi. Ang pinakamagandang ospital at team, magiging okay si Tsitsi. Boss Ho, salamat. Okay lang, basta di mo kakausin. Boss Ho, ang dami mo nang naitulong sa akin. Pagkatapos ng operasyon ni Sixy, maglalabas ako ng statement. Na walang kinalaman si Sixy sa'yo. Bakit kayo nandito? Hindi kaya niya narinig? Ang anak namin, nag-operasyon bilang magulang. Hindi ba dapat nandito kami? Kaya tama ang nakita ko, mag-ina nga talaga sila. Sinabi mong si Sungsuyan sa welfare home. Ay anak ninyo. Kilala mo, Tak? Ang kita ng anak ko, di ba? Hindi na maitatago. Ano ba ang ginawa ko? Naisip ko pang ampunin. Ang anak niya at ng iba. Yung mag-asawang gustong mag-ampon, hindi pa handa ang kondisyon. Talaga naman kayong dalawa, tunay na magulang ng bata. Kang hindi? Gusto mo bang ipakita ulit? Ang DNA test kay Boss Lou? Sumama ka sa akin. Nasa operasyon ng anak ko, dito mo na lang sabihin ang gusto mong sabihin. Boss Lou, Marangal Kangta. umalis na tayo. Paano kung ayaw kong umalis? Boss Lou, hindi Montag naman siguro. Gustong pigilan ang operasyon ng anak ko tulad ng nobya mo? Para pilitin si Yuan? Nasa Jiang City tayo, hindi kita pagbibigyan. Ano ang ibig niyang sabihin? Boss Lou, dapat mong tanungin ang nobya mo. Maghiwalay na tayo ng maayos, wag na tayong mag-away pa. Hoy, imbestigahan mo agad. Lahat ng pagkakataon. Siege. Tutukan ng investigasyon, 6 na taon na ang nakalipas. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Miss Song na nakuha namin. Walang koneksyon si Miss Song at Miss Kiao. Impossible. Hindi basta-basta magsasalita si Hoki ng ganoon. Inihambing ko ang lahat ng itinerary nila sa loob ng 6 na taon. Napansin kong noong araw na naghiwalay kayo, ang nanay ni Miss Song ay nasa ospital ng Kiao para i-rescue. I rescue. Oo, Ano nangyari? Kumusta ang operasyon? matagumpay ang operasyon, pero may isang bagay na kakaiba. Lahat ng medical staff na kasali sa operasyon ng kanyang ina ay umalis sa trabaho sa loob ng kalahating taon, at ang kanyang ina ay namatay din pagkatapos ma-discharge. Namatay. Oo, Kaya pala hindi ko siya makontak noon, napakalaking bagay. Paano niya nagawang mag-isa lang itong pagdaanan? Song Yuan, kung hindi ako. Nagalit at pumunta sa abroad, baka nakita na kita. China ko rin ang itinerary ni Boss Hu sa loob ng 6 na taon. Noon ay nasa Amerika siya para mag-aral, wala siya sa bansa, at lalong hindi maaring nasa Haicheng. Song Yuan, ilang beses mo pa ba ako lolokohin? Bakit mo ako niloloko? Kaya, 11, imposibleng. Anak ni Boss Hu et ni MS Song. Sa halip, mas kamukha mo siya. Kunin mo agad ang sample ko at gawin ang DNA test sa bata. Siege, Bantayan mo ang buong proseso, huwag kang aalis kahit saglit. Siege. Sige, umalis ka na. Ang anak ko, si Hoki at ang Hu Corporation. Walang kinalaman sa isa't isa. Ang bata ay hindi kay Hoki, talagang hindi sa kanya. Boss Lu, lumabas na ang resulta. Paano nangyari ito? Ang bata ay talagang kamukha mo. Bantay mo lang, hindi ka umalis. Hindi ka umalis kahit isang hakbang.
Ano ba talaga ang inaasahan ko? Song Yuan. Wala ka talagang ibinibigay na sorpresa sa akin. Tandaan, kahit sino, kahit anong sample ang dalhin. At gawin ang ENA test sa taong ito, isang resulta lang ang lalabas. Lu Huaichen, alam ka una. Nasa huli ay magdududa ka sa batang iyon. Buti na lang matalino ako. Nauna ako sa iyo. Kaninong anak ba talaga ito sa mga taong ito? Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Lu Huaichen, akin ka lang. Professor Lu, bakit ka nandito? Nasaan ang bata sa kwartong ito? Umuwi na, kinuha na siya ng kanyang ina kaninang umaga. Ang anak ko, si Hoki at ang Hu Corporation. Walang kinalaman sa isa't isa. Song Yuan, sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Alis na. Kapag nahirapan ka, bumalik ka lang, ang pinto ng pamilya Hu ay laging bukas para sa iyo. Malinaw na sinabi sa press conference, sinumang magsasabi ng kung ano, ay tatanggap ng legal notice mula sa Hu Corporation. Boss Wu, bakit ka ganyan? Baka naman, may relasyon ka kay Song Yuan. Wala kayong kinalaman dito, kung talagang, boss at empleyado lang kayo, bakit kayo lumalabas bilang makasintahan? Sa publiko, para lang basayangin ang public resources at lokohin ang mga tao. Dalhin mo muna siksiksi pa uwi, ako na bahala dito. Hindi pwede. Huwag kang mag-alala, sanay ako sa ganito, madali lang. Kayong dalawa, sinasadya ninyong guluhin ang sitwasyon. Ilan ba ang binayad sa inyo ng kalaban ng Hu Corporation? Huwag kang magsalita nang walang basehan. Tama. Mukhang kayo nagtatanong sa akin. Tungkol sa chismis kay Boss Hu, ngunit bawat salitay. Paglalagay ng dumi sa pangalan ng Hu. May anak sa labas tapos mang-akit pa kay Boss Hu. Talagang walang hiya. Sinira ang idol ko, patayin ang babaeng ito. Patayin. Ang dami palang kabit nitong babaeng ito. Sinasadyang manakit. Gusto niyo bang makulong? Zino KBA? Alam mo ba ang ginawa niya at pinoprotektahan mo siya? Siya'y isang babaeng. Marunong. Tumahimik ka. Ikaf ang Boss Lu NG Lu Corporation SA Haichen? Yang Lu Corporation na number 1 SA medical industry, Oo, ziyan ka. si Lu Weichen ay kumakatawan sa buong kapital ng medisina. Ang pag-offend kay Song Yuan ay pag-offend sa akin, si Lu Huichen. Tingnan nyo, ang kanyang likod ay parang nasunog ng asido. Wala akong kinalaman diyan. Nasugatan ka, dalhin ka na sa ospital. Bakit pa ospital? Bakit mo dinala ang bata? Wala kang pakialam. Ang batang iyan ay hindi kay Hoki. Ano ang kinatatakutan mo? Song Yuan, ilan pa ba ang mga bagay na itinatago mo sa akin? Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ito. Pumunta muna tayo sa ospital. Nag-aalala ka sa akin. Nasugatan ka dahil tinulungan mo ako. Responsibilidad kong dalhin ka sa ospital. Hindi responsibilidad ang gusto ko. Lu Weichen, ano ba talaga ang gusto mo? Para pumunta ka sa ospital. Sabihin mong nag-aalala ka sa akin. Sabihin mong may pagmamahal ka pa sa akin. Sabihin mong may dahilan kung bakit mo ako iniwan noon. Tama lahat ng sinabi mo, sige na. Masakit ba? Masakit talaga, pero nang tanungin mo, biglang hindi na masakit. Ang sweet mo. Baka naman pwede kang magsalita pa ng mas matamis, baka ang sugat ay gumaling na. May urgent akong bagay na kailangang asikasuhin, hindi ako makakapunta. Pakisuyo, dalhin mo muna siksiksi pabalik sa orphanage. Okay ka lang? Kailangan mo ba ng tulong ko? Salamat sa pag-aalala, Boss Hu. Lu Huichen, ano ba ang balak Montag? Ano ang ginawa mo kay Yuan Yuan? Mag-isa kayong lalaki at babae. Siyempre, ginagawa ang dapat gawin ng lalaki at babae. Lu Huichen, huwag kang maglakas loob. Salamat sa pag-aalaga sa bata, Boss Hu.
Paalam. Berde na, magmaneho ka na. Ano ba ang ibig mong sabihin? Literal ang ibig kong sabihin. Sa araw pa, nanliligaw sa ibang lalaki, puta ka. Ang taong maruming isip, lahat ng tingin ay marumi. Ikaf. Umalis ka. Luhuechen, ako ang tunay na nobya mo. Siya ay isang sinungaling na pera lang ang habol. Hindi ko kailanman inamin na may nobya ako. Hindi noon, hindi rin sa hinaharap. Nagkakamali ba talaga ako? Fragen. Ikaw ba talaga ang nobya niya? Zu Empre. Si Anan lang ang kinikilala ng pamilya namin, ikaw. Alam ko ang lahat tungkol sa anak ko. Ma, ano ba ang ibig mong sabihin? Tumigil ka. Dati, akala ko may pagtingin ka sa sarili mo. Ngayon, ang kulit mo sa anak ko. Wala kang hiya. Ma, hindi naman ako pinipilit ni Yuan. Umuwi na kayo. Ako na ang bahala dito. Anak, babae ako, mas naiintindihan ko ang babae. Sa estado natin, kahit anong babae ang gusto mo. Pwede, pero hindi itong mapagkunwari. Song Yuan, Tingnan mo, walang modo. Huwei-chen, huwag mo akong pilitin na saktan siya. Kung hindi ka anak ko, hindi kita. Pagabalan. kung ang pagiging anak mo ay walang karapatan at kalayaan, ay wala. Mas mabuti pang hindi na lang. Ikaf. Fragen. Tita, lumabas muna tayo. Hayaan nating magpagamot si Huwei-chen. Sa sugat niya. Huwei-chen. Ikaf rin, pahinga ka muna. Para sa ikabubuti mo rin ang ginagawa ni Tita. Tita, huwag ka na pong magalit. Umalis na muna kami. Eddie, bilisan mo ang paggamot. Tita, huwag ka nang magalit. Paano ako hindi magagalit? Zinotu, walang mata? Pasensya na, sabi ni Miss Song, matagal nang hindi nagagamot ang sugat ni Professor Lu. Kaya pinapabilis ko na ang pag-aasikaso. Siege. Opo. Huwag kang mag-alala. Isusulong ko agad ang kasal ninyo. Pero, hindi papayag si Huwei-chen. Wala siyang magagawa. Si Song Yuan? Ang babaeng yon, may anak na nga, nanggugulo pa sa anak ko. Hindi. Sinabi niya sa presscon, hindi kay Hoki ang bata. Baka naman talagang kay Huwei-chen ang bata? Tita, imposible yon. May problema ang bata dito. At saka, napakaganda ng genes ni Huwei-chen. Paano magkakaroon ng ganong kapansanan? Tama ka. Tara na. Pero, kung talagang kay Huwei-chen ang bata, kailangan natin kunin yon. Anak yon ng pamilya Lu. Dugo natin yon. Huwag kang mag-alala, kung totoo man, ako ang bahala sa bata. Hindi yan makakaapekto sa inyong dalawa. Tita, sa tingin mo ba, hindi ako marunong umintindi? Huwag kang mag-alala, kung may anak man talaga si Huwei-chen sa labas. Ituturing ko talaga yon na parang sarili kong anak. Alam kong mabait kang bata. Tara, uwi na tayo. Pero hindi ko papayagan ang kahit na anong anak sa labas. Natakot ng husto kaninang umaga, hindi ka mahana. Umiyak hanggang gabi bago nakatulog. Sorry baby, hindi ka inalagaan ng maayos ni mama. Ano ba ang nangyayari sa inyo ni Lu Huwei-chen? Bakit kayo magkasama? Kahit anong relasyon noon sa hinaharap, wala na iyon. Hindi natin masasabi. Talaga, hindi mo ako isipin? Kahit maraming hadlang sa pamilya ko, basta payag ka. Hinding-hindi ako atras.
Ayoko talagang makita kang nahihirapan. Alam ko, Boss Ho. Salamat. Kayo ni Lu Huaichen? Wala talaga kaming relasyon. Wala naman akong ibang intensyon. Maaga pa, uwi na ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Akala ko, Ivan Montag na siksiksi. Diyan hindi pa ako nakakapag-asikaso ng papeles. May dormitoryo ang institusyon para sa mga volunteer. Kung hindi ka masalan, pwede ka munang manirahan dito. Mas safe ito. Kaysa sa labas. Puvede ka ring makasama ni siksi. Diyan, salamat po. Samahan mo na ang bata. Siksi. Xiaosong, anong nangyari at nagmamadali ka? Diyan, nawawala si Siksi. Nanonood ka yata ng panaginip, dito tayo sa welfare home. Paano mawawala si Tsitsi? Dumating na si Boss Lu. Tingnan Montag. Masakit pa ba ang sugat mo? Kung masakit, alagaan mo ba ako? Uwi muna ang bata sa akin. Kung gusto mo siyang ampunin, pwede kang sumunod sa proseso pero babalaan kita. Balita ko kapag sinimulan ang proseso ng pag-ampon. Kailangan mo munang sumailalim sa investigasyon tungkol sa kaso ng pagpapabaya. Wala akong takot sa anumang investigasyon, pero hindi sasama sa iyo si Siksi. Ganoon ba? Siksi, gusto mo bang sumama kay Tito Lu? Gusto KO. Nanay, pagod ka sa pag-alaga sa akin. Magpahinga ka muna. Sasama muna AKO kay Tito Lupawi. Tara na, Siksi. Gusto na gusto ni Boss Lu si Tsitsi. Alagaan niya ng mabuti ang bata. Marahil ang mga ginawa ni Kiawan noon ay walang kinalaman sa kanya, pero malaki ang agwat ng ating estado. Kung makikisama pa ako sa kanya, maraming gulo ang darating. Ni hindi ko nga kayang harapin si Kiawan. Ayaw din sa akin ng kanyang ina, siksiksi na lang ang meron ako. Paano ako makikipagsapalaran? Si Boss Lu, laging binabanggit ang kaso ng pagpapabaya. Pero matagal na niyang sinabi sa amin. Ano man ang tungkol sa iyo at kay Tsitsi, malaki man o maliit, kailangang sabihin muna sa kanya. Hindi niya hahayaang may masaktan sa iyo. Gusto na gusto ni Boss Lu si Tsitsi. Hindi lang dahil kay bigibig si Tsitsi, kundi dahil ikaw ang ina ni Tsitsi. Maligayang pagdating sa bahay, Young Miss. Sila ang mag-aalaga sa'yo. Parang sa welfare home, may Dan, may mga guro. May MGA guard. Ang talino mo. Young Miss, ito ang mga bagong damit na inihanda para sa iyo ng amo. Binibini, ito ang bagong laruan na inihanda para sa iyo ng Ginoo. Gusto mo ba? Gusto KO, salamat Tito Lu. Kung pwede lang sana maging tatay mo. Sana. Mas pipiliin pa ni Sumiwan si Hoki na magpanggap bilang ama ng bata kaysa hayaan ng bata na makilala ang tunay niyang ama. Malamang isa siyang salot. Kung kaya ni Hoki, kaya ko rin. Siksay. Sa hinaharap, ako na lang magiging tatay mo, okay? Gusto ko si Tito Lu ang maging tatay ko. Gusto rin ni Tito Lu pero may ayaw. Sino? Ang nanay mo parang hindi niya ako gusto. May paraan ako para tulungan ka. Ano yon? Siyempre, lambingin mo siya. Gusto ng mga babae ang nilalambing. Sige, usapan na yan. Song Yuan. Ikafen ga. Ang kulit mo, hanggang sa bahay ka pa pumunta. Ngayon ko lang papatayin ang putang ito. Dapat mong ayusin ang anak mo. Wala akong interes kay Luwechen. Na isang balik-balik na damo. Nandito ka pa sa harap ng bahay, mukhang nakita mo lang ang anak ko. Gusto mo nang sumugod, di ba? Sa paningin ko, si Luwechen ay walang kwenta. At pinaiyak mo pa siksiksi ng ganun. Anak, narinig mo ang minamahal mong babae. Wala ka sa paningin niya. Siyempre, wala rin siya sa paningin ko. Laro lang ito.
Alam ko, gusto mong gumanti para maramdaman niya rin. Ang pakiramdam ng makuha at mawala, di ba? Hindi pa sigurado kung sino ang naglalaro. Tulad ni Prof. Luna mapagbigay. At gustong maging ama ng anak ko kung marami pa kayong ganyan. Wala akong problema. Ano? Gusto mong maging ama ng batang iyan? Hindi basto siksiksi, Nay. Wala akong kinalaman kay Siksi. Imposible. Nay, hindi talaga anak ko yan. Medyo kamukha lang ni Sung Yuan. Mukha kaming mag-asawa, kaya kamukha niya rin ako. Walang hiya. Hui Chen, noong bata ka, ang ganda-ganda mo rin. Noong tinuring kitang anak na babae, pinaganda kita. Ganyan ka rin noon. Ang bata na yon ay mukhang katulad ni Professor Lu. Sa halip, sa tingin ko mas kamukha niya kayo. Sandali lang. Nanay, huwag ka na sanang makialam, pwede ba? Hindi ako nakikialam, bukas na lang. Ipaalam sa laboratorio, ako mismo ang gagawa ng ENA test. Siksi, ano pa ang kulang? Tulungan na lang kita. Hindi na, malapit na akong matapos. Pagkatapos mong iwanan ng bahay, saan ka titira? Sa kalsada man o sa ilalim ng tulay, wala ka nang pakialam doon. Siksi ay anak ng aming orphanage. May karapatan at responsibilidad akong malaman ang kalusugan at kaligtasan niya. Bukod pa, mukhang hindi mo pa opisyal na inampon Siksi. Hindi mo ba nakita na ang resulta ng test? Hindi pa lumalabas ang resulta ng investigasyon sa pagpapabaya. May dahilan akong maghinala na ikaw ay nangangalakal ng mga bata mula sa aming orphanage. Lu Hui Chen, ano ba talaga ang gusto mo? Ngayon, wala sa bahay ang katulong. Bigla akong nagutom, ano ang gagawin? Gusto mo bang maging katulong ako at magluto para sa iyo? Hindi ko sinabi iyon, pero kung busog na ako at masaya. Pwede nating pag-usapan ang pag-ampon kay Siksi. Nanay, nagugutom din ako. Sige, lulutuan kita ng pagkain, Siksi. Salamat, nanay. Saan sina? Huwag mong sabihing inaaki kita. Kung gusto mong manatili dito. Bilang katulong, pwede kong isipin na hayaan kang tumira dito. Masamang kapitalista. Anak. Ang talino mo. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Marunong ka ba talagang magluto? Marunong ka. Kung marunong ka, ikaw na ang gumawa. Panoorin mo, isang beses ko lang ito ipapakita. Akala ko mas masama si Lu Hui Chen, pero hindi pala. Natapos ko na, ikaw na ang maghugas. Ang lakas ng tubig mo, nasasayang ang tubig. Alam ko na, ako na ang bahala. Nanay, inaantok na ako. Pwede mo ba akong samahan matulog? CJ, Kain na. hindi ako gutom. Umupo ka. Ako ang nagluto ng kanin, ikaw ang naghugas ng gulay. Kung hindi ka kakain, hindi rin kakain Siksi. Lu Hui Chen.
Ang bango, parang amoy ng luto ni nanay. Lahat ito ay mga paborito kong amoy. Parehong-pareho, tiyak na pagkakataon lang. Ito ay isang demonstrasyon lamang. Sa hinaharap, sundin mo ang pamantayang ito. Bakit? Kung hindi ka marunong magluto, paano mo alagaan ang bata? Anong ginagawa mo? Natatakot ako na ihagis mo ang plato bilang ganti sa kapitalista. Ito, mula sa Christie's Auction House, yung mula sa Guardian Auction House. Sige, maghugas ka ng dahan-dahan. Ay, Bastos, Para kay Sixy, tiisin ko na. Anak, tiis lang. Dadalhin ka ni Mama palayo sa lalong madaling panahon. paano mo nalaman ang password ng bahay namin? Siyempre binigay ni Mama, hanggat hindi tayo nakakansela ng kasal. Ako pa rin ang iyong nobya. Kung sino ang pumayag sa'yo, siya ang hanapin mo. Hindi tayo pwede noon, hindi pwede ngayon. At lalong hindi pwede sa hinaharap. Ang ingay. Puta, dahil lahat es ayo. Hindi ay kayo Ailes, Lu Huaichen. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Umalis ka. Huaichen, nakamali ako. Hindi ko dapat ginawa yon sa galit. Narito ako para kausapin ka. Tungkol sa pagkansela ng kasal. Toto. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Hindi masarap ang pilit na bunga. Pero, ang kasal ng mga Lu at Kiao ay hindi pwedeng kanselahin ng walang kapalit. Kung hindi, hindi ko may papaliwanag sa pamilya ko. Huwag kang magdaldalan, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Hindi ito ang tamang lugar, baka may makarinig. Siyempre binigay ni Mama, hanggat hindi tayo nakakansela ng kasal. Ako pa rin ang iyong nobya. Kung sino ang pumayag sa'yo, siya ang hanapin mo. Hindi tayo pwede noon, hindi pwede ngayon. At lalong hindi pwede sa hinaharap. Siguradong edited. Naloko talaga ako ni Kiawan. Tingnan mo ang itsura niya, para bang sarili niyang bahay ito. Wala na talaga akong pag-asa. Ano na namang kalokohan ang gagawin mo? Ayokong huminto sa kalagitnaan. Pero tungkol sa pagkansela ng kasal, ikaw na ang kausapin ang mga magulang natin. Sabi ko na, hindi masarap ang pilit na bunga. Magandang pakikipagtulungan. Ano? Gusto mo na talagang kanselahin ang kasal, pero nanghihinayang ka sa akin? Ganito lang karaming gamot, akala mo matutulog ako. Binigyan mo ako ng gamot? Ano nang nangyayari? Bakit ang init ng mukha mo? Pasensya na, inilagay ni Kiawan ang gamot sa akin. Magsushower ako ng malamig na tubig. Hindi pwede. Ang init-init mo ngayon. Bigla kang maliligo ng malamig, baka ikamatay mo yan. Huwag mo akong alalahanin. Hindi ako karapat-dapat sa pag-aalaga mo. Hoy, Boss Lu, dumating ang nanay mo. Marami silang dala, hindi namin mapigilan. Nasa elevator na. alam ko na. Hindi maaring dumaan ang misis. Hahatlangan Montag ako?
Ma, bakit ka nandito ulit? Hindi kita hinahanap, hinahanap ko ang apo ko. Ma, walang kinalaman sa akin siksiksi. Ay, lumabas na ang resulta ng test. Anak mo talaga yan. Dugo ng pamilya natin ang Lu. Huichen, alam kong gusto mong maghiganti. Sa babaeng yan na si Song Yuan. Sinusuportahan kita, ma, pero inosente ang bata. Kailangan nating kunin siya pabalik. Ma. Sinong nagsabi sa'yo na anak ko siksiksi? Ako mismo ang nagdala ng sample para sa test. Lumabas na ang resulta. Nandoon ako sa buong proseso. Tingnan mo tong mga mata ko. Puyat na puyat ako. Song Yuan. Buti na lang dumating ka. Halika rito. Dahil sa apo ko, yung pakakit Montag kay Achen. At pag anak mo ng palihim, hindi ko na yan pag-usapan. Pero ang apo ko, kailangan kong dalhin sa Haicheng. Hindi pwede. Ang anak ko, kasama lang ako. Anak talaga natin siksiksi. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin sa loob ng mahabang panahon? Anak ko siksiksi, akin lang. Kahit walang pagtatraidor, hindi tayo tatanggapin ng pamilya mo. Song Yuan. Ama ako ng bata, may karapatan akong malaman. Oo, niloko Montag si Huay, nak-anak ka ng palihim. Hindi ka namin pababayaan ng pamilyang Lu. Huwag niyo nang saktan ang nanay ko. Siksi, ako ang tatay mo. Pumayag na ang nanay mo, isang gabi lang pumayag na. Ang galing mo, tatay. Ay, hindi na kailangan ng pahintulot ng nanay mo. Talagang tatay mo ako. At ako ang iyong totoong lola. Tawagin mo akong lola. Halika rito. Marami akong biniling bagong laruan at damit para sa iyo. Gusto Montag ba? Tawagin mo na akong lola. Hindi ka lola ko. Inapi mo ang nanay ko. Kailan ka o siya inapi? Narinig ko kanina. Hindi, pagkakamali lang iyon. Si, mali ang lola. Hihingi ako ng tawad sa nanay mo. Okay, paumanhin. Humingi na ako ng tawad. Pwede mo na ba akong tawaging lola? Isang beses lang. Lola. Natunaw ang puso ng lola. Ang sarap ng pakiramdam. Yakapin kita. Ma, baka mas mabuti kung umuwi ka muna. Pwede akong hindi makagulo. Pero dadalhin ko ang bata. Nilinlang niya kayo. Nilinlang niya tayong lahat. Dahil sa kanya, ang dugo ng pamilya Lu ay nakalat sa labas ng 6 na taon. Hindi ko siya isinumbong dahil lang sa apo ko. Kung ganoon, bigyan mo naman ng mukha ang apo mo. Isa lang ang nanay niya. At si Song Yuan lang ang asawa ko. Nababaliw ka na. Hindi pwedeng kanselahin ang kasal natin sa pamilya Kiao. Ako na ang bahala dito. Paano mo haharapin? Ang tagal na ng kasal natin sa pamilya Kiao. Magkadugtong na ang mga negosyo natin. Pwede kong ibigay sa kanila ang parte ko. Si An-an? Paano si An-an? Ang tagal niyang naghintay sa iyo. Paano natin ito tutubusin? Hindi naman ako ang hinihintay niya. Simulat sa pool, si Song Yuan lang ang mahal ko. Siya lang. Desidido ka talagang makasama siya. Kahit mawala ang karapatan mong maging tagapagmana ng pamilya Lu, wala ka na bang pakialam? Kahit mawala ang lahat. Hindi ko sila pababayaan. Ang galing mo talaga. Ang tagal naming pinalaki ng pamilya Kiao, tapos ganito ka? Walang utang na loob. Noong bata ka, depresibo at tahimik ka. Kung hindi dahil sa anak kong nagpayo sa iyo, wala kang narating ngayon. Ang kasal ninyo, ikaw mismo ang pumayag noon. Ikaw mismo ang nagsabi. Ako mismo ang pumayag noon. Pero si Kiao ay hindi naman talaga. Anak ng pamilya Kiao. At lalong hindi si Kiao na noon. Pero hindi kami tumigil sa paghahanap kay Ate Nanan. Siguradong mahanap siya kung ikaw ay magpakasal sa ibang babae. Ano ang mangyayari sa aking Nanan kapag siya ay bumalik? Ano ang kinalaman ko sa mga bagay ng pamilya Kiao? Ang babaeng nais kong pakasalan sa buhay ko. Si Song Yuan lang ang iisa. Papa, ang guwapo mo.
Tita. Sinabi mo dati, tanging ang anak na babae ng pamilya Kiao. Ang karapat dapat maging manugang ng pamilya Lu. Anan, naalala ko sinabi mo dati, ang apo ko ay may kapansanan. Ang pamilya Kiao, kung hindi mahahanap si Kiaonan habang buhay, ang anak ko, ay hindi na mag-asawa at magkakaroon ng anak? Achen. Seryoso ka bang puputulin ang relasyon ng ating dalawang pamilya dahil sa babaeng ito? Ang samahan ng maraming taon. Anong samahan ang meron tayo? Ang mga benepisyo ninyo sa Lu Group ay hindi pa ba sapat? Puta. Kasalanan mo lahat. Ninakaw mo ang nobyo ni Nanan. Dapat kang mamatay ng masama. Umalis ka. Ikaw ang puta. Noon, ginamit mo ang operasyon ng nanay ko. Para pilitin akong umalis. Bakit bigla na lang namatay ang nanay ko? Matapang ka bang sabihin walang kinalaman ito sa iyo? Paano ko malalaman? Hindi ako titigil sa pagsisiyasat sa bagay na ito. Balang araw, ang mga nangyari sa ating dalawa ay aking tutumbasan sa iyo. Sabay tayo. Kazuma AKO. Ako rin. Sige, seryoso kayong lahat na puputulin ang relasyon natin dahil sa babaeng ito. Huwag ninyong sisihin ang sarili ko kung magiging malupit ako kahit pa mawala ang buong pamilya Kiao. Lalabanan ko kayo hanggang sa huli. Matandang kaibigan, ang laban na ito ay mas malaki ang mawawala sa atin kaysa sa kanila. Hindi ito sulit. Hui Chen, talagang gagawin mo itong napakahirap. Ayaw mo na bang maging lola? Siyempre gusto ko. Tsitsi, naghanda ko ng isang malaking kwarto para sa prinsesa. Napakaganda, sumama ka sa akin. Alam ka una. Ang ginawa ko sa iyo noon ay dahil naniwala ako sa kasinungalingan ni Kiawan. Pero ngayon nakikita ko ang magandang relasyon mo at Hui Chen. Alam kong nagkamali ako, humihingi ako ng tawad. Maaari mo ba akong patawarin? Alam kong ang babaeng gusto ni Achen. Ay ikaf lang. Siguradong mabuting bata. Pangako ko, lagi akong nasa tabi mo. Tara, umuwi na tayo. May isang bagay pa akong kailangang pag-isipan. Sabihin mo kay mama, uwi ka muna sa akin. Mama, Yui Muna AKO kay Lola. Hindi pwedeng ganoon. Bakit hindi? Lola ko naman to. At saka, kung may hindi ka maintindihan, samahan kita mag-isip. Huwag kang mag-alala. Alagaan ko ng mabuti si Tsitsi. Hindi ko siya pababayaan. Tara na. Tara. Mula ngayon, huwag na tayong magsabi ng sorry. Kung may problema, harapin natin ng direkta. Hindi na tayo maghihiwalay, wala nang hindi pagkakaunawaan. Pagbalik ng childhood friend mo, ibalik mo sa akin siksiksi. Anong childhood friend? Mga bata pa tayo noon. Laruan lang yon. Kung hindi dahil sa negosyo namin sa Kiao family. Sino pa ang makakaalala? Hay, hindi ka ba naglaro noon? Huwag mo akong tingnan ng ganyang kahabag-habag. Nabagsakan ako ng ulo noong 8 taong gulang ako, kaya hindi ko na maalala. Akala mo ba may makakalaro ka kung naalala mo? Kalakaran mo. Kita mo naman kay Sixi, ang cute-cute ko noon. Siguradong pila ang mga batang gustong makipaglaro sa akin. Dalhin mo agad siya rito. Baka hindi pwede. Nakabrin himo hagazia. Nasa ospital ngayon para sa emergency surgery. Bigyan siya ng pinakamagandang medical care. 24 paghahati 7 monitoring at kung may balita. Report agad sa akin. Siege. Inimbestigahan mo na ang nangyari noon. Kasalanan ko na hindi kita naalagaan noon. Kaya ngayon ko na lang babawin. Kasalanan ko rin. Noon, nadala ako sa mga sinabi at banta ni Kiawan. Kaya hindi kita pinaniwalaan. Bata ka pa noon. Naiintindihan ko kung bakit mo nagawa ang mga desisyon mo. Kasalanan kong hindi ka naalagaan. Huwag na nating pag-usapan. Ang importante, mag-move forward tayo. Sumama ka sa akin pabalik ng Haicheng, okay? Naalala mo pa ba si Professor Wu noon? Siyempre. Gusto ko sanang maging graduate student niya.
In-enroll na kita sa klase ni Professor Wu ngayong taon. Kaya mo yan. Paano mo nalaman na gusto kong mag-aral ulit? Mula Haicheng hanggang Jiangsheng, mula abroad hanggang dito. Kilala kita ng higit pa sa sarili ko. May masakit ba? Huaishen, Pakyos ab, Tulungen Montag si Atenanan. Ano na namang kalokohan ito? Wala, nakita na talaga namin si Ate Nanan. Nasa kabilang kwarto siya, sumama ka sa akin at makikita mo. Sandali lang. Hindi stable ang emosyon ng pasyente. Kailangan ng 24 oras. Napante. Kung magpapakamatay ulit siya, hindi na siya magiging Kasing Zuwerten Gayon. Alarm K.O. Noon, nadukot si Atnanan ng mga trafficker at naipagbili sa maraming lugar. Marami siyang pinagdaanan. At maraming bises siyang sinaktan. Iniligtas namin siya mula sa welfare home. Bakit siya nagpakamatay? Nasaktan siya. Hindi na niya maalala ang mga nakaraan. Pinakuha namin ng sample ang doktor para sa ENA test. Bigla na lang siyang tumalon sa bintana. Siguro, akala niya tayo ay mga bumibili sa kanya. Buti na lang second floor, na disgrasya lang ang paa niya. Pero malaki ang psychological trauma niya. Sabi ng doktor, kung hindi magagamot ng maayos. Masisira ang buhay niya, Kuya Huaishen. Pakiusap, tulungan mo si Ed. Ipaghahanda ko siya ng pinakamahusay na psychiatrist. At pinakamahusay na nursing team. Ganon lang ba? May iba pa bang kailangan, Tito? Lu Huaishen, Wala Ka Beng Puso? Hindi mo ba kayang alagaan si Nanan ng personal? Ang profesional na trabaho ay dapat gawin ng profesional. Noong inaalagaan ka ni Nanan, bakit hindi mo sinabi na dapat gawin ng profesional ang profesional na trabaho? Lu Huaishen. Akala mo ba naghahanap lang kami ng random na tao para idikit sa iyo at sa pamilya mo? Bahala kayo sa isip nyo. Kuya Chen. Nan. Naalala mo na, Kuya Chen? Zeno Zila? Ano ang gagawin nila sa akin? Naalala mo pa kung sino ka? Hindi ko maalala ang pamilya Kiao pero naalala kita. Zeno ako? Ano ang gagawin mo sa akin? Huwag niyo akong saktan. Huwag niyo akong saktan. Huwag niyo akong saktan. Hindi ko na ulitin. Huwag matakot. Nandito na si nanay. Huwag niyo akong saktan. Hindi na ako ulit. Huwag mo akong saktan. Talagang pinaghihinalaan mo na kami ang may pakana nito. AME, dilatan mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Kawawang Ete, naalala ka niya, mga taga-orphanage. Nang iligtas siya, wala na siyang maalala. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo, nagtatanong sa lahat, kung nasaan ang kanyang Kuya Chen. Kuya Chen, magiging mabait ako, hindi ako iyak o magwawala. Huwag mo akong iwan, huwag mo akong saktan. Huwag mo akong iwan, huwag mo akong saktan. Achen. Hindi kita pinipilit na pakasalan siya, pero sana sa ngalan ng nakaraan. Ituring mo siyang kapatid, alagaan at pasayahin mo siya, pwede ba? Lu Huaishen, Dr. K. Ang iyong panunumpa bilang doktor. Nakalimutan mo na ba? Huwag kang mag-alala, walang mananakit sa'yo dito. Ipikit mo ang iyong mga mata, matulog ka ng mahimbing. Opo, susundin ko, hindi ako magwawala. Kuya Chen,
Huwag emo ekang iwan. Ang scary nila, natatakot ako. Sige, hindi ako alis. Ipikit mo ang iyong mga mata, matulog ka ng mahimbing, okay? Dalawang oras ka nang nanonood, magpahinga ka muna. Malapit na ang exam, kailangan kong magmadali. Huwag mo akong istorbohin, lumabas ka na. Kapag may hindi alam na sagot, kinakagat ang lapis. Kuya Lu, alam ko na ang mali ko. Kasalanan mo, dapat sinubaybayan mo ako, pero ano ang nangyari? Sige, kasalanan ko, tatanggapin ko ang parusa. Huwag kang mag-asa. Parusahan mo ako sa pamamagitan ng pagtuturo sa akin. Kailangan kong singilin muna ang bayad sa tutorial. May emergency ang pasyente, puntahan mo na, kaya ko na to. Pagbalik ko, ipapakilala kita sa isang tao. Bilis, mas importante ang pasyente. Alam mo ba ang lakas ng white moonlight? Bumalik na si Ate Nanan, Song Yuan. Tapos na kayo ni Luhuaishen. Puro Photoshop lang ba alam mo? Walang bago. Hindi ka titigil hanggat hindi nahihirapan. Hintayin mo. Nanan, bumaba ka na, dumating na si Kuya Chen. Bumaba ka muna, okay? Kuya Chen. Sinasundo mo ba ako para umuwi? Pinapainom nila ako ng gamot at tinuturukan. Ayaw ko dito. Halika, bumaba ka muna, okay? Iabot mo ang kamay mo. Ayoko. Yakapin montag ako, Kuya Chen. May pamilya akong binubuhay kapag may nangyari sa pasyente. Ang trabaho ko, Kuya Chen, ayaf montag na bia kay Nanan? Ayaw mo na ba akong samahan sa pagpapagamot? Masakit ang naranasan niya pagkatapos niyang mawala. Sabi ng doktor, may selective amnesia siya. Naiwan ang alaala niya sa araw na nawala siya noong siya'y 8 taong gulang. Bukas, susunduin namin siya. Sabi ng doktor, mas mabuti para sa kanyang pagaling. Kung nasa pamilyar at ligtas na lugar siya. Kuya Chen, sabi ni Mama, SA weekend. Sa tingin mo maaari mo bang hawakan ang isang partido para sa amin? Simpleng gathering lang para ipaalam na bumalik na siya. Wala nang ibang kahulugan. Achen, pakyos up NG Tita Montag. Lahat ito para sa paggaling ni Nanan. Yihi. Anong ginagawa mo? Bata pe alang zia. Lu Huichen, ang galing mo. Yuan. Huwag mo muna akong hawakan. Ano? Hindi pa kayo nagkakasal? Ipinagtatanggol mo na ang iyong white moonlight. Nagpapakabanal ka na? Maliligo muna ako. Mamaya ko na ipapaliwanag. Aalis ka na naman? Galit ka? Dahil ba hindi kita niyakap agad kanina?
Madumi lang kasi ako. Parang takot ka lang na maamoy ko ang pabango ng ibang babae sa'yo. Alam mo pala, Bastos, sino naman ang nanggugulo? bigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Sino ang pinuntahan mo sa ospital? Anong pasyente? Ikaw lang ang pwedeng pumunta? Pumunta ako sa ospital para kay Kiaunan. Nasaktan siya. At nagkaroon ng problema sa pag-isip. Balak ko sanang dalhin ka sa kanya kapag medyo okay na siya. Pero ngayon, kailangan na nating magkita. Siya pala yung taong sinasabi mong ipapakilala sa akin. Ikaw ang pakakasalan ko. May mga bagay na dapat harapang pag-usapan. Buti na lang hindi ako nagpadalos-dalos, pero... Bakit mo siya? Hawak sa engagement. Alam mo rin yan? Nandyan ka na naman. Tang mo, ikaw ang pakakasalan ko. Paano ako maaaring maging nakatuon sa isang tao? Ikaw ang tang. Malinaw na edited yung video para siraan ako. Naniniwala ka sa lahat pero hindi sa akin. Ganun ka ba kabilis? Naitakwil ako. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Isang beses na naman hindi ka naniniwala sa akin. Sa puso mo, hindi ako mahalaga. Binigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag, di ba? Sa susunod, ako palagi ang unang. Itinatapon mong opsyon. Hindi. Ay naku. Sige, sabihin mo, ano nang gusto mong gawin ko para mapanatag ka? Madali lang. Professor Lu. Ano na klaseng usapan to? Bukas, kukuha tayo ng marriage license. Pagkatapos, akin ka na. Ang bilis naman. Hay talaga naman. Hindi mo talaga ako mahal. Para sa akin, mabagal pa nga, ikaw naman, mabilis daw. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Yun nga ang ibig kong sabihin. Ayoko ng mabilisan. Maging isang may asawa. Di hindi ako magpapahuli. Ito na, ikakasal na tayo. Siyempre, hindi lang yon. May prenup, wedding ceremony, at honeymoon pa. Hoy, sandali. May review pa ako para sa exam. Saan ako kukuha ng oras? Baka hindi na lang tayo magpakasal. Kahit walang nanggugulo, nagdadalawang isip ka pa rin. Ito muna, akin muna. Ay naku. Hindi ako nagdadalawang isip. Ang ibig kong sabihin, pwede bang pagkatapos ko ng exam na lang gawin to? Pwede, pero ngayon. Kukunin ko muna ang interest. Kapag pumasa ka sa exam, kukunin ko ang interest. Anong interest? No, ng 6 na taon na ang nakalipas. Ano ng interest ang sinasabi mo? Hoy! Kinuha na ni Mama Siksiksi. Kung ayaw mong pumasok, dito ka na lang maghintay. Susunduin ko Siksiksi. Kung walang tinatago, walang dapat ikatakot. Sila ang dapat mangamba. Tara na. Tari, habulan MOAKO. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Nahuli kita. Anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala. Baka matagal na kasi akong hindi nakasuot ng high heels, hindi pa sanay. Sandali lang. Halika.
Ngayon ang huling pagkataon mo makuha si Wei Chen. Kung hindi, pareho tayong malalagot. Naiintindihan. Wow. Ito ang nawawalang anak ng pamilya Kiao. Ang ganda-ganda. Ang ganda ng mukha at ang aura, parang artista. Hindi ko alam kung sinong binata ang karapat-dapat sa kanya. Mga kaibigan, ipinapahayag ko sa inyo, ito ang aking anak na nawala ng matagal, si Kiaonan. Umuwi na siya. Ngayon, may pangalawang magandang balita kami na ipapahayag. May iba pang magandang balita. Tingnan ninyo ang inyong mga cellphone. Ang batang lalaking ito, parang si Lu Xiao. May kasunduan na ang pamilya Kiao at Lu, mukhang totoo nga. Parehong mayaman ang pamilya at magkasama noong bata pa. Talagang bagay na bagay. Yuan, okay ka lang ba? Ihahatid kita pa uwi. Tumigil ka. Lu Huaishen. Gusto mo pa bang maging duwag? Ngayon, sa harap ng mga kaibigan at kamag-anak at mga kilalang tao, kailangan mong linawin ang lahat. Ano ang gusto mong sabihin ko? Dinala mo ako rito. Para sabihin kung gaano kahiya ang pamilya Kiao. Alam ng lahat na ikaw at ang kong si Kiaonan ay magkasama noong bata pa. May kasunduan na noon. Ano, gusto mong tumalikod sa kasunduan? An. Hindi kasalanan ni Kuya Chen. Ako ang dapat na hindi nawala sa loob ng maraming taon. Hindi na ako karapat-dapat kay Kuya Chen at Tinanan. Noong bata pa ako, nagbiro ako na. Pakakasalan ko si Miss Kiao. Pero biro lang iyon, paano mo naging seryoso? Noong nawala si Miss Kiao, ang pamilya Lu ay nagsumikap na hanapin siya, walang ginawang masama. Sa sinuman sa pamilya Kiao. Dapat bang hintayin hanggang ngayon ang biro noon? Kasalanan ko lahat, hindi ako dapat bumalik, Ate Nanan. Lu Huichen, tingnan mo ang ginawa mo. Ngayon, itatanong ko sa iyo sa huling pagkakataon. Gusto mo bang talikuran ang kasal sa harap ng lahat? Hindi naman kami ikinasal, paano ako tatakwil? May asawa at anak na ako ngayon. Kaysa sa biro noon, ang dapat kong gawin ay protektahan ang aking pamilya. Huichen, nawawala si Tsitsi. Hinanap ko siya sa lahat ng lugar pero hindi ko siya makita. Ano ang gagawin natin? Nanay, huwag kang mag-alala. Nanan, ano ang ginagawa Montag? Inapi ninyo ang apo kao. Kayo ang unang tumalikod sa kasunduan, isang pamilya ng mga baliw. Tama na. Pway. Ate, mag-ingat ka. Yuan. Hindi na, kaya ko. Wala tayong kinalaman dito. Kasalanan ni Lu Huichen na inis niya ang anak ko. Tang mo, Hinamak Montag ako? Ginoong Kiao. Si Kiaonan ang anak mo sa dating asawa. Hindi anak ng babaeng ito, di ba? Paano mo nalaman? Huwag mo akong patayin. Nagkakamali ako, hindi ko na ulitin. Hindi ba siraulo siya? Takot din pala ang siraulo. Hindi naman mukhang balif, tua. Hindi talaga siya baliw, nagpapanggap lang palagi. Dahil hindi talaga siya ang tunay na Kiaonan. Anong sinasabi mo? Anak kauzia, medianetes pa. Sumyuan, para lang makapag-asawa sa pamilya Lu. Kaya mo pang gumawa ng kasinungalingan. Ano nang katangian ng tunay mong anak, di mo alam? Noong bata ka pa, naloko ka na ng babaeng ito. Tumatanda ka na't ganyan ka pa rin, wala ka ng pag-asa. Ikaf, hinamak Montag ako. Ginang Wangjia, nagpanggap ka bilang panganay na anak ng pamilya Kiao. Ngayon ka na magsasabi ng totoo. O hintayin mong ilabas namin ang ebidensya? Zia. Siya ang nagbayad sa akin para gawin ito. Nag-arte lang ako, wala akong ginawang masamang bagay. Ano? Hindi illegal ang pagpapaarte sa iba? Pero sangkot ka sa pagpapatay, sumama ka ngayon din. Hindi ako. Hindi ako. May nagtangka lang na ipahamak ako. Ikaf. Mabuti pa nga pinautang kita para sa sakit ng nanay mo. Tapos ipinahamak Montag ako. Umalis ka. Ako ang tumawag ng pulis. Wala kayong solidong ebidensya. Di nyo ako pwedeng arestuhin. Yung doktor na binayaran mo, na-revive ni Professor Lu, siya mismo ang umamin. Noon piaman, utos Montag na. Palitan ang gamot. Kontrareaksyon ni Ginang Suyumay. Aya namatay si Ginang Suyumi. Ikaw talaga,
Kung hindi ka magsasabi ng totoo ngayon, sasama kayo kay Onan sa piano para humingi ng tawad sa nanay ko. Huvak. Ako ang gumawa. Wag mo pindutin. Song Yuan, mamatay ka na. Peke. Nakakatakot naman. Dahil sa peking tao na dinala mo, takot na takot ako. Hindi ko hahayaang malagay ako sa peligro. Noong nag-aaral pa ako, nagmedisina ako. Mas sensitibo ako sa mga sangkap at amoy kaysa sa ordinaryong tao. Kaya nung tinanggal ko ang bomba kay Sixi, alam kong peke lang iyon. Tara na. Kilala mo ba ang anak kong si Nanan? O may alam ka ba tungkol sa kanya? Hindi. Pero, para sa akin, mukhang kamukha ng asawa mo ang ampon mo. Mas mabuting imbestigahan mo. Honey, huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya. Emga tauhan. Kunin ang sample nila at ng batang babae, ipad na test. Madam at yung miss, kumain kayo ng prutas. Ipinadala pa ng ina niyo sa eroplano. Sobrang sariwa. Madam at yung miss, kumain kayo ng kakanin. Bagong luto, walang asukal at taba. Utos mismo enviamos. Salamat, pero hindi naman kailangan ng ganito. Ay, hindi naman mahirap. Ang daldal ninyong dalawa. Saglit lang, may tatawagan ako. Hindi mo ba gusto ang kakanin? O inapi ka ba ng nanay ko? Kakausapin ko siya. Wala silang kinalaman. Ano ba talaga ang problema? Kung ang tunay na kiaonan ang nasa harap mo, ano ang gagawin mo? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Ginagalang ko ang taong tumutupad sa pangako. Ang unang aral ng pamilya Lu ay ang pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Kung hindi kami magpapatuloy sa pakikipagtulungan sa pamilya Kiao. Pero para sa akin, ang pangako ay para sa tao. Hindi sa relasyon dahil nagbabago ang tao. Pero kung ikaw ay mabibihag ng mga taong hindi karapat-dapat, para sa akin, iyon ay katangahan. Eh kung hindi nagbago ang taong iyon, Siyempre, kailangang tuparin ang pangako habang buhay. at Shen, hindi ko gusto ang mga kakanin na ito. Gusto ko ang chocolate cookies na ginawa mo. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, hindi ko gusto ang mga kakanin na ito. Gusto ko ang chocolate cookies na ginawa mo. Ikaw talaga. Lu Huichen. Ang tagal nating hindi nagkita, ako si Kiaonan. Alam kong ikaw yun, mula pa nung nasa bahay ng Kiao, pakiramdam ko may mali. Bakit hindi mo sinabi agad? Naalala mo ba sinabi ko sa'yo, hindi ko naaalala. Ang mga nangyari bago ako mag-8 taon. Ilanan? Sabi mo na wala memorya mo. Nung una akong pumasok sa bahay ng Kiao, pakiramdam ko parang familiar lang. Nung nabangga ulo ko, saka ko lang naalala lahat. Kaya pala, lagi sinasabi ng nanay at lola ko na wala akong ama. Palang inampon lang pala nila ako at ayaw nilang malaman ko. Ako'y inampon. Okay na, tapos na ang lahat. Hindi pa tapos yung mga kasali sa iligal na pagbibenta ng tao. Hindi ko palalampasin kahit isa sa kanila. Ilanan? Puta. Hinayaan mo akong magpalaki ng bastos. Sabihin mo. Sino bang lalaki ang nakatikim sa iyo para magkaroon ng anak na Kiawan? Hindi ka uzi na Zadia, nalukuhin ka, mahal. Nung nakilala kita, may anak na ako si Anan. Natatakot ako baka iwan mo ako kaya hindi ko sinabi. Natatakot ka pero dinala mo pa rin dito ang anak mo?
Ayaw ko rin, pero nasa kulungan ang tunay niyang ama. Kaya dito ko na lang siya dinala. Mahal. Mahal kita, natatakot ako mawala ka kaya hindi ko sinabi ang totoo. Sabihin Montag. Sabihin mo ang totoo. Si Nanan noon, may relasyon ba kayo? Vala. Talagang wala. Nagsisinungaling ka. Noon niloko mo ako, sinabi mo unstable si Achen, pinapunta mo ako para samahan siya. Tapos pinaalis mo ang driver, pinapunta mo akong mag-isa. Naalala ko na lahat ng detalye. Ikaf si Kianan. Ikaw talaga ang aking Nanan. Nanan. Ikaw talaga ang aking Nanan. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, anak? Noong nahuli ng mga kidnapper si MS Kiao, binigyan siya ng gamot at binugbog. Akala ng mga kidnapper, hindi na siya mabubuhay. Kaya iniwan nila siya, kung hindi dahil sa mabuting taong nag-ampon sa kanya. Baka hindi na umabot ngayon si MS Kiao. Masamang babae, hindi lang ako ang sinaktan mo. Patayin Kida. Akala mo ba ikaw naman ay mabuting tao? Kung hindi ito para sa kung gaano, karami pera kailangan mong gawin ako at ang aking anak na babae. Ayaw kong mabuhay ang isang skumbag tulad mo. Shut up, Ikaf lesen na bitch. Ang pulis, ilalabas ito dito. Mga lason na kababaihan tulad nito, dapat malubhang parusasan. Pumunta tayo. Nanan. Alam ni tatay na mali ito. Maari mo bang bigyan si tata ng isa pang pagkakataon upang gawin ito sa kanya? Nagbigay ba sa iyo ang aking ina ng mas kaunting pagkakataon? Ang paboritong bagay ni tatay sa buhay ay ang iyong ina. Ang bilang ng mga beses na ikaw ay bumalik sa bahay na ito dahil maaalala ko. Beautifully kauntin. Ang aking ina ay parehong ama at ina. Ngunit harapin din ang iyong 0000 na malamig na karahasan. Alam mo bang kung gaano mahirap ito para sa kanya sa lahat ng mga tao? Si tatay ay abala sa pagtatrabaho upang kumita ng pera upang suportahan ang kanyang pamilya sa oras na iyon. Nagsisinungaling ka. Abala ka sa paghahanap ng Fox sa labas. Kalahati ng sakit ng aking ina ay dahil sa mahirap na trabaho. Kalahati dahil ang not ay lahat ng salamat sa mo. Hindi. Siya ay malubhang sakit sa ospital sa oras na iyon. Ngunit nahanap ko ito para sa kanya. Ang pinakamahusay na gamot na ginagamit ng mga pinakamahusay na doktora. Paano ako hindi mahal sa kanya sa pinakamahusay na ward? Ngunit hindi iyon ang gusto ng aking ina. Ang gusto niya ay ang kumpanya ng iyong asawa. Ito ay aking kasalanan, ngunit siya ay tulad nito. Ako'y kasama muli. Ano ang paggamita? Paano ako? Bago namatay ang aking ina, sinabi niya sa akin ng 1,000 bagay. Hayaan mong manatili sa akin at alagaan mo ako. Ginawa mo ba ito? Sa araw na iyon. Masyadong hindi nasisiyahan ako araw-araw. Sa pamamagitang, nakilala ko Achen. Sa tingin ko dahil ang mga matatanda ay hindi maaaring umasa sa aming mga bata. Kailangan mong suportahan ang iyong sarili. Kasama namin ang bawat isa at alagaan ang bawat isa. Ay ang pinakamahusay na kaibigan. Ngunit ito ay hindi matagal para sa iyo upang humantong ang Vixen sa pamamagitan ng pinto. Sinabi ko sa iyo, hindi ko gusto siya at ikasal mo pa rin siya. Sinabi mo na siya ay mag-alaga sa akin at kinuha niya ako. Binild sa isang human trafficker at human ang kanyang sariling anak na babae sa pamamagitan ng pinto. Huminto sa pagsasalita. Ito ay aking kasalanan. Nanan. Alam ko talaga na mali ako. Patawad MOAKO. Okay? Walang paraan. Kung patawad ko sa iyo, ang aking ina ay nasa ilalim. Hindi ako magpapatawad. Mag-ingat ka.
Noong bata pa ako, akala ko ikaw ang araw. Hindi ko inakala. Ang sakit pala ng puso mo. Pasensya na, ang bagal ko kasi. Tanga ko. Kung hindi dahil sa'yo, walang sikat ng araw sa mga bitak. Fake it? Kayo ang tunay na pag-ibig, ako ay aksidente lang? Nanay, masama ba ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Pumunta tayo sa ospital. Okay lang, sabi ng doktor morning sickness lang. Buntis ka. Magkakaroon na rin ba ako ng kapatid? Sabi ng doktor, kambal. Magiging ama na naman ako.